Hello mga karelasyon. Ngayon ang ating pag-uusapan ay ang mga dahilan kung ano yung mga pinagseselosan ng lalaki sa babae. So ito ay mga tips para sa mga kababaihan para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung madalas na pinagseselosan ng lalaki. So kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Number one, ito yung dating karelasyon o ito yung ex. Alam nyo, lahat ng lalaki at alam ko pati ang mga babae kapag usapin sa ex, natri-trigger na ang jealousy or selos. Ayaw ng lalaki na makarinig ng kahit ano tungkol sa iyong ex. Kaya ladies, kung meron ka ng bagong kinakasama or partner, hanggat maari, lahat ng tungkol sa nakaraan mo ay ibaon na sa limot at huwag nang tatangkain pang ibalik or i-open up sa bago mong karelasyon dahil magiging problema lang ito, magiging sanhi, dahilan ng pagsiselos ng lalaki. Number two, pagkukumpara. So, parang related ito doon sa ex or mga karelasyon dati. Ayaw ng lalaki na ikinukumpara mo siya sa iyong mga nakaraan or kahit sinong mga lalaki dyan. Huwag kang magkukumpara kasi ang mga lalaki magkakaiba yan. Iba't iba ang personality ng lalaki. Iba't iba ng ugali, iba ng diskarte. Kumbaga, bawat lalaki ay unique. Kaya hanggat maari, huwag mong ikumpara sa iba ang partner mo at magiging source pa yan ng hindi pagkakaunawaan. Natri-trigger yung pride nila, yung ego nila dahil sa comparison. Karamihan ng lalaki, ayaw nila yan. Number three, ito yung attention sa social media. Ngayong mga panahon, ito na ang in na ginagawa ng karamihan o lahat. Nag-uubos ng panahon sa social media. Karamihan dyan nakatutok kapag merong spare time, may free time sa social media. At dyan nagkakaroon ng maraming interaction, mga kakilala, bagong attention na nakukuha sa social media. Kaya kapag masyado ka ng engrossed sa platform na yan at marami kang nakukuhang sari-saring atensyon dyan, sigurado na pagmumulan yan ng selos. Kung ikaw na ay meron ng partner o karelasyon, iwasan mo na yung mga ganyan, okay? Kasi ano pa ba ang gusto mong makamit dyan? Unless na ikaw ay kumikita, yan yung ginagawa mong kabuhayan. Or else yan ay magdudulot ng conflict sa relasyon nyo. Kasi pagmumulan ng pagsiselos yan. Lalo na kung laging maraming mga kalalakihan ang nagko-comment, naglalike, nag-iiwan ng mga messages dyan na nagpapahiwatig na may gusto sa iyo, may interest sa iyo. Sigurado na yan ay pagmumulan ng selos. Kaya kung ikaw na ay meron ng partner o karelasyon, limitahan ang mga ganyan. Huwag nang makipag-communicate, makipag-interact kung kani-kanino dyan, lalo na sa mga kalalakihan. Number four, ito yung mga kaibigan, lalo na sa mga kaibigang lalaki. Okay? Alam nyo, hindi talaga maalis sa isang lalaki na magselos kapag ikaw ay maraming lalaking friends. Okay? Kasi ang isang lalaki, alam na alam niya ang galawan ng kapwa lalaki. Kahit sabihin mo pang kaibigan yan, hindi yan magiging kampante. Kasi lalaki yan. Alam niya ang tumatakbo sa isip ng mga yan. Alam niya ang galawan at diskarte ng kapwa niya lalaki. Kaya yan ang nagdudulot ng selos sa mga ganyang pagkakataon. Kaya kung ikaw na ay may karelasyon, yung mga dati mong mga kaibigan, limitahan na or iwasan na yung lagi-laging pakikipag-interact, tumatambay pa kayo na parang mga binata at dalaga pa kayo lahat. Huwag na pong ganon bilang respeto sa bago mong karelasyon. Okay? Number five, pagiging malapit sa ibang lalaki. Meron talagang mga tao na naturally friendly
wala naman silang ibang intensyon kundi talagang palakaibigan lang talaga. Pero kahit na kapag meron ka ng partner, kasintahan o karelasyon, yung dating pagiging malapit sa ibang lalaki, huwag mo nang gawin yan. Kasi pagmumulan yan ng selos, okay? Bilang respeto sa partner mo, huwag nang gumawa ng mga bagay na mag-trigger sa kanyang pagseselos. Lalo na at lalaki ang mga yan, palakaibigan ka masyado sa lalaki, sigurado na mag-trigger talaga yan ng selos sa partner mo. Number 6, mga katrabaho. Hindi talaga maiwasan yan, lalo na kapag meron ka ng trabaho. Kasi nandyan na lahat ang uri ng mga interaction. Marami kang makakausap, marami kang makakasalubong araw-araw, nakakasama. At madalas, nagdudulot yan ng selos. Lalo na kapag karamihan ng workmates mo ay mga lalaki. Kapag nakikita niya na yung setup ng trabaho nyo ay puro male-oriented, sigurado na makakaramdam yan ng kurot, selos, okay? At eto pa, ang workplace ay madalas breeding ground ng mga relasyon na hindi maganda. Marami ang nangyayari dyan sa workplace. May karelasyon man, may asawa, binata, dalaga, madalas mayroong mga pangyayari na nagkakaroon ng relasyon na hindi naaayon, okay? Kaya yan din ang isang dahilan kung bakit nagseselos ang lalaki. Kasi meron siyang alam. Alam niya ang mga kalakaran sa mga ganyang setup. Number 7, flirting. O ito yung nakikipaglandian ka sa ibang lalaki. Huwag na kasing gawin yan. Kapag sobra kang friendly, minsan na nami-misunderstand yan as flirting. Pero kapag meron ka na kasing partner, huwag ka nang mag-astang dalaga kapag ikaw ay nakikipag-usap sa mga kalalakihan. At iwasan mo na ang mga yan, okay? Para sa ikatatahimik ng relasyon nyo, huwag nang gawin yung dati mong ginagawa noong ikaw ay single pa, okay? Kasi ang lalaki, sigurado, triggered yan kapag nakita na nakikipaglandian ka, harutan ka kung kani-kanino. Huwag mong gawin, okay? Iwasan, stop na. Number 8, paglilihim. So, masama sa relasyon ang mga sikreto, ang mga hindi pagsasabi ng mga totoo. Sa relasyon, kapag pumasok ka dyan, dapat transparent kayo sa bawat isa. Walang lihiman. Kasi once na nalaman ng partner mo na marami ka palang sikreto at lihim, tiyak magiging sanhiyan ng problema. Magkakaroon yan ng mga trust issues. At syempre, kapag kakaiba yung lihim mo, sigurado na selos ang mangyayari dyan. Lalo na kapag lalaki ang involved. Nako, malaking problema. Kaya kapag nasa relasyon ka na, magbago ka na, okay? Yung dati mong gawain nung dalaga ka, tanggalin na yon. Number 9, ang mga karanasan at nakaraan mo. So, siyempre, kapag pumasok ka na sa relasyon, nagkakaroon na ng kaalaman yung partner mo sa nakaraan mo, sa background mo. At kapag nalaman niya yung mga pinagdaanan mo sa iba't ibang relasyon, karanasan mo dyan, maaring magdulot yan ng selos. Yan ay nag-iiwan ng mga palaisipan sa lalaki. Hindi ko naman sinasabi na wala siyang tiwala or meron siyang pagdududa sa iyong katapatan. Hindi naman po siguro. Kapag mahal ka ng lalaki, ay tatanggapin ka sa present na sitwasyon mo. Hindi niya gawing basihan ang mga nakaraan mo kasi nakaraan na yon, okay? Pero dapat ipakita mo rin na meron ka namang pagbabago, na yung nakaraan ay nakaraan na at hindi dapat maging sukatan or basihan ng present na relasyon, okay? 2,000 years later. So, ayan po ang ilan lamang sa maraming mga dahilan ng pagseselos ng lalaki sa babae kapag kayo ay nasa relasyon na. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.